Ngayon po ay Biyernes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo, ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwaheng pandigma, ang iba'y mangangabayo at ang iba na may lakad ng mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa 1,000 at sa 5,000. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo at paaalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang inyong mga kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yaon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan." Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, "Kahit ano ang gawin sa amin ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa. Pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway." Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari." Ang salita ng Diyos. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka at pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo iyong hari namin, kaloob mo ito, Banal ng Israel. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya
at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang iskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, 'Ipinatatawad na ang mga kasalanan mo,' o ang sabihing, 'Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka'? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakikita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa unang pagbasa, iniiwan ang mensahe na paniniwala at pagiging masunurin. Sa ating mga katigasan ng ulo at pagsuway sa mga kautusan ay alam man natin na kapahamakan ang dala nito, subalit ginagawa pa din natin. Dapat laging tandaan na nasa huli ang pagsisisi. Hindi mo na maaaring ibalik ang nakalipas na panahon na subalit maaari mong paghandaan ang hinaharap. Sa kasalukuyang panahon, may mga alituntunin ang pamahalaan tungkol sa pandemya. Ito ba sinusunod natin upang hindi mahawa o makahawa ng kamamatay na sakitan na ito? Sa pang-araw-araw na buhay sininsunod ba natin ang mga 10 itos ng Diyos upang tayon ay hindi mapahamak? Kung hindi mo pa alam ang kahahantungan ng walang takot na pagsuway sa utos ng Diyos ay ito: kapahamakan, kalungkutan, karamdaman, paghihirap, pagkabilanggo, kamatayan at sa huli ay sa nagliliyab na apoy ka sa kabilang buhay. Sa Ebanghelyo ay isang napakagandang inspirasyon naman ang ibinigay sa atin ni San Marcos. Kung sa unang pagbasa nababagot at nawawalan na ng pag-asa na ang mga Israelita sa hari na namumuno sa kanila, ang kwento sa mabuting balita naman ay ang walang pagmaliw at sobrang lalim na pananampalataya ng isang paralitiko at ang 4 niyang mga kasama sa kapangyarihan ni Jesus. Walang binanggit ang eksaktong haba ng panahon ang hinintay ng paralitiko na siya ay gagaling, pero makikita na hindi niya alintana at ng 4 na kaibigan kung paano siya makakalapit sa hinihintay niyang makapagpapagaling sa kanya. Sa haba ng panahon ng paghihintay mamalas sa paralitiko na kailanman, ay hindi siya nawala ng pag-asa na manunumbalik ang kanyang kalakasan na pwede naman wakasan na din niya ang kanyang mahabang panahon na paghihintay. Ang kalayaan kung isinasapuso't diwa ang kahulugan nito, ito ay biyaya na dala ng kagandahang loob ng Diyos sa lahat na magdadala sa tao ng kasayahan, kapayapaan, at kasagaan sa isang individual. Dito nagsisimula sa kalayaan ang gumawa ng pagpapasya, pagpapalaya sa lahat ng karamdam at kasamaan ng katawan at kaluluwa na magdudulot sa buhay ng kapanatagan sa piling ni Jesus at ng kapwa. Ipanalangin natin sa Panginoong Diyos na magkaroon tayo palagi ng kapanatagan ng puso't isipan, ng kalusugan at kalakasan at kagalingan na sa Kanya lamang magmumula at maging daluyan tayo ng mga pagpapalang ito sa ating kapwa. Amen.